Good morning everyone. Welcome to my live premiere. Anyway, ganito talaga lagi yung intro ko kasi ito yung mga dinadaanan natin everyday. Tingnan nyo man. Ay, tarang galing. Tapos may mga doon. Ay, probinsya. Mga manok. Malis ako. Tumitila ako pa siya. Wait, ang dahil mangga. Mas masarap maglakad ng madaling araw. Ay, actually 6 na to. 6. Beautiful sounds, diba? Guys, anong mararamdaman mo kung ang sabi ng doktor dahil mo masakit? Una, there is a stage of masasaktan ka. Pero the fact naman na alam mong tumatanda ka, yung stage na yan ay dumada. Acceptin mo lang. Pero syempre, mag-prevent ka rin sa sarili mo na huwag kang magkasakit ng mas maaga. Malungkot naman yun. Nakakunin ka agad ng maaga ni Lord. So, the best thing to do, change your diet, change your mindset, and change your habit. So, ganito yon. In my 40 plus, 46 years, ano nga ba yung mga kinakain ko? Usually, it's yung mga fried foods and hindi talaga ako kumakain ng gulay. Kasi, nung bata ako, ayoko ng gulay. So, hindi ako pinilit ng parents ko kumain ng gulay. Kaya yung kinalagkahan ko. Ngayon, pinipilit ko yung mga anak ko kumain ng gulay kasi ayoko lumaki sila na parang weak yung katawan, ganyan. Just like me, I'm 46, pero napagdaanan ko na yung mild stroke na tinatawag or nerve problem because of lack of nutrients, malamang. And dahil hindi nga ako mahilig sa gulay, diba? And, pero kumakain naman ako ng fruits. Pero madalas, nagtitinapay lang tayo, nagkakape lang tayo, diba? Ganon. So, that is not healthy. Maybe, salad, pero mahal daw yung salad. Ngayon, I try not to eat bread. I try not to eat rice anymore. As my doctor friend before, recommend niya ako na wag na akong kumain ng kanin. But I refuse, sabi kong ganun. Hindi ko kaya na hindi kumain ng kanin. Siguro kung pinakinggan ko yan before, hindi tayo dadating sa pagkakaroon ng sakit, no? Kasi she told me that when naka-experience na rin siya ng sakit. And that is a doctor, di ba? That is a pediatrician. And he knows everything. Siyempre from yun sa mga kids na inaasikaso niya, diba, inaalagaan niya, kaya niya nasasabi yun. It starts all this sickness and diseases na na-experience natin is mula nung pagkabata tayo. And that is included yung spiritual life natin, lifestyle, okay? So, syempre, kasama yun. Actually, itong life natin is temporary. And this will last. Siguro, expansion mo is 90 years old. And I'm almost half of that. Okay? Actually, I'm half of that. Ngayon, I have, let's say, 40 years to live more. Or 50 years to live more. I need to change lifestyle.
and sa diet and spiritually talaga. You need to heal your spirit para to follow yung healing ng physical and mindset and thoughts, ganyan. Hindi mo naman yun magagawa all by yourself. And for now, ano nga ba yung mga ginagawa ko to heal spiritually? I go to church kasi before I don't go to the church. I don't like people. I'm into anxiety. Yung anxiety mo is in-entertain mo siya kasi you always alone. 'Di ba? Alone ka tapos you don't pray, ganyan. You don't talk to other people. And then kung mag-talk ka naman, napaka-negative mo, ganyan. That stage, you need a healing stage. Spiritually yon. Number 1. Number 2, physically healing. And accept. At this stage, ang totoo, pinagdadaanan ko yung hormonal imbalance, which is yung pagtanda, di ba? My body is preparing for this stage ng pagtanda. And actually, biglaan lang. Kasi may mga nagsasabi na at my age, bata pa raw ako na menopause, ganyan. Pero malungkot na masaya na nagtatanong sa sarili, ano yung mga gagawin kong pagbabago, 'di ba? And even hindi lang sa akin, paano yung pagbabagong gagawin kong approach sa pagkain pagdating sa mga anak ko, 'di ba? Kasi they are teenagers. So, ang hirap ng adjustment ko, inaaral ko lang din paano yung sarili ko, 'di ba? Kasi wala naman tayong totoong pinag-aaralan. Dumadaan na lang tayo ng biglaan sa sitwasyon. Even yung pagiging magulang, 'di ba? Ako, I'm not prepared. To be honest, when I started to be a mother, I'm not prepared na sobrang dadami sila na mabilis. Nagulat na lang din ako. Super, hindi ko naman siya iniintindi. Hanggang sa nagsipaglakihan na naging binata na siya. Mahirap kasi solo parent ako. Yung stage na pinagdaanan ko, hindi siya madali. And pilit ko siyang kinakalimutan until now na kayanin me and the Lord. Lord and me. Ganyan. Ganun yung stage ko. Pero to encourage you all people, hindi siya madali. Kasi talagang sobrang hirap. Pero God is good. God prepared me. God always talked to me. And God revealed to me. Yun. So, kaya pala tayo may tinatawag na stress. Kasi we are not ready for that situation. So, siguro para maiwasan yung kaka-overthink, i-relax mo yung mindset. Go to the church, talk to your loved ones about this stage na pinagdadaanan. Diba? Yan, so this is just a voice over. And I am here outside kasi nagbo-viewing din ako ng relaxing while talking to you guys. Nagbo-view rin ako ng para ma-relax. Relax ako in the morning kasi to be honest, may tinatawag tayong mga sickness and diseases na pagtanda and it's a normal. Siguro accept that everything na lang. Wala naman tayong way para ma-atras yan eh. Anong way na parang mas bumata ka lang. Walang ganun. Kasi we need to accept that we are papunta sa pagtanda. And ang preparation mo na lang dyan, yung mga bata. Prepared sila. Lagi ko nga tinatanong. Actually, yung ibang anak ko, hindi sila ready na tumatanda na yung nanay nila. Kasi they approach me just like their age. Di ba? Actually, sa teenager ngayon, sa dami nilang alam through internet, they say that parang, magaling ako sa mama ko, ganyan. Lumalaban.
Siguro may mga word din akong mali. Anyway, hindi naman tayo perfect na magulang, pero I just pray for them na magkaroon din sila ng maturity, stage by stage. Because they are just a teenager. Minsan gusto ko silang patulan, minsan hindi. Siyempre, parang hindi ko maintindihan kung ano ba naman. Kasi parang in my mind, they are just kids. Ganon. Pero as physically, malalaki na pala talaga. So yun, sooner or later, pwede na rin akong iwanan. 'Di ba? Na magkapamilya yan sila in the future. Acceptin natin yun. Yung stage na to is not madali. Kasi, lalo na siguro do sa mga, ano no, yung mga busy people. Ako dati kasi sobrang busy ko, hindi ko to napapansin, yung stage na to. Na lumalaki yung mga anak ko noon nag-work ako. Ngayon kasi na wala akong work, tas tambay-tambay lang. Vlogging lang, wala namang pera. Pero, yun. Just enjoy the journey na lang kung may trabaho ka o wala. Maybe this is a job, maybe this is not, maybe it's a memory. So, yun, enjoyin ko na lang to kasi hindi naman talaga siya madaling stage ng life. So, yun. Hindi ko alam pa anong itsura ko kasi hindi pa ako naghilamit. And okay lang naman kahit di ako naghilamit sila. And this is me to all my Indian viewers abroad. At Lord, I pray, Panginoon. Yun. Sa Lord, actually, I want to pray, okay? So, let me start. Hallelujah, Lord. We bless your name. We bless you, Father God. I'm here outside. And I just want to pray for the people who listen to this podcast, OMG. Podcast, Panginoon, is just a voice over, relaxing voice over. I pray, Panginoon, na ma-relax din sila. I pray, Panginoon, na bless their life and accept what is challenges going on their life. I pray na makayanan nila. I pray na maayos nilang maitawid ang bawat challenge ng buhay. Just like me, I'm still in a challenge. Pero God, I know na nandiyan ka. And I pray, Panginoon, sa mga taong makikinig sa voice over na to, and hopefully tapusin nila until matapos akong mag-pray, Lord. Lord, I pray, Panginoon, for their life. Continue to bless their life, provide all their needs according to your riches and glory, and protect them from any sickness and diseases na dadating sa buhay nila. And just like me, na nag-i-struggle as solo parent, but God, we have peace in you. Sabi mo nga, Panginoon, na you will never leave me and forsake me, okay? Kaya Lord, I know marami pa akong pagkukulang on this earth, on this body, on this situation. Marami akong pagkukulang. But God, help us, Panginoon, na unti-unti to glorify your name in our selves, Panginoon, na kayo yung mag-glorified sa bawat gagawin namin. May mga stage po talaga, Panginoon, na talagang nangingibabaw 100% ang pagiging tao namin. Lord, tulungan mo kami magkaroon ng kamalayan spiritually, kung tama o mali ang mga ginagawa namin sa araw-araw, especially sa mga bata, lalo na yung mga anak namin. Panginoon, tulungan mo silang mag-analyze ng mga words, ng mga attitude na dapat maging attitude towards the parents, to the other people, Panginoon. Help them to analyze. Hindi lang yung pagalingan ng grades sa school, hindi lang yung award. It's because the most important thing na tatanggapin mo kami is our character. Lord, thank you so much. We bless the people who listen to this podcast and prayer in the mighty name of Jesus. Amen. Thank you, everyone. Don't forget to like, comment, and subscribe. And if you have a prayer request, just put your prayer request on the comment section and I will pray for you and to your family. Bye, everyone.